Sa Ginoo no nga ang mga katawhan magpuyo nga nagkaiusa kita karon bisan lain-lain tawag mga denomination lain-lain tawag sekta nagkaiusa ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Actually isa ra magid atong religion, Kristohanon ta. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, Acts chapter 11 verse 27, ang tawag sa mga sumusunod ni Kristo, gingan lang sila og Kristohanon. So kasi Jesus ang ato ang Ginoo, siya ang ato ang ginasimba, siya ang atong mangluluwas, kita tanan mga Kristohanon. Kung may ngon ta og lain reliyon, kanang Islam, lahat man sila lain reliyon. Manang mga Hindu, manang mga Buddhist, lahi ang ilahang Ginoo. So pero kita isa ra ang atong Ginoo. So we are one religion, pero lahi tag mga denomination. Pero why problema na? So ang atong pulong sa Ginoo karon no, ang atong topic is about ato lang gani balik-balik, no? Ang ebanghelyo nga nagahatag og kaluwasan. So gihanoy na ko no nasa gawas, palihog sa makadiyot lang. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo sa makadiyot lang. 30 minutes naman niya ang pulong sa Ginoo. Aron dili madisturbo ang mga nagapaminaw. Palihog lang ko sa makadiyot mga disturbo lang sa nato. Para dili ta ma-disorder. Pipila ra ka oras ang ato ang ebanghelyo. O kini nga panahon, no, kung dili nato ni pakyason, no, tagaan nato ni panahon nga maminaw jud tas pulong sa Ginoo. Once in a lifetime ra ni, no, na makapaminaw tag pulong nga kita maluwas. Di na nato ni madungog, siguro di na ta makita. Last night pa natin karon, no? Di na ta makita pohon. So dili na to sayangon ang panahon, no? Ang Dios gihatag ta, no? Nagahatag ang Ginoo og mensahe karon. Kay gimahal kita sa Ginoo. Dili siya gusto nga kita mahimpawak sa kalautan sa impyerno. Gusto siya nga kita malangitanan. So mana nga kami gipadala aron magdala og mensahe. So sa di pa ta magpadayon, ato ang sugdan ni pinagis pagampo. Kaya nga nakontanan sa pagpanindog, no? Lalaygon ka amahan sa walay katapusan. I pray Lord nga karon nga oras ikaw Ginoo magapanulti sa mga katawhan karon. Nga mga pinili nimo Ginoong Dios sukad pa sa sinugdan Ginoong Dios. I pray Lord nga ikaw Ginoo maghanay ni sa pagsugod o pagtapos. Wala ko'y kakayanan Ginoong Dios sa pag-deliver niini kundi pinaagi sa imong Holy Spirit. I pray Lord nga gamiton nimo Lord ako mga bibig kini nga mensahe sa kaluwasan Ginoong Dios. Kay mong gitanyag sa tagsa-tagsa. I pray Lord nga ikaw gyud magabukas sa ilang mga nahuna karon despite of the disturbances. I pray Lord nga kini Lord success Ginoong Dios o sa mga kasing-kasing sa mga tao nga imong gimahal mga pinili. Dalaygon ka pinagi sa ngalan ni Jesus we pray. Amen. Okay? Kita tanan ito umagitag na ay Dios nga nag-exist bisan wa pay makita. Wala pa nato nakita ang Dios. Ingon pa sa Romans chapter 1 verse 20, no? Although di nato makita ang Dios, pero makita nato ang ato ang nature, ang ato ang kinaiyahan, ang atong palibot. Makita nato nga order ang universe. No, makita nato ang adlaw, kung wa pay Ginoo kaning adlaw, dugay na ni napunder. No? Ano nga, tanawan niyo ang adlaw, sa matag adlaw. Wala man tayong wire, pero gasiga permente. May kalayo man. Pero wagid mo upos, hantod karon. Kana, usaw na siya ka-prove no nga, naagi Diyos nga nagapabilin sa adlaw nga, nagasiga gyud. Kay kung walay adlaw, patay tantanan. No? So, mula no sa Romans chapter 1 verse 20, reality of God. Romans chapter 1 verse 20.
Sukad nabuhat sa Dios ang kalibutan, tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiyan, nga mao ang iyang gahom, nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila kapangatarungan. No? Tin-aw kaayo, nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiyan. Sa tuang tao, ang pag-create sa Ginoo sa tungnaong, no? Sa tuang forma, perfect kayo, no? So dili kita kingon nga namugna lang nga disgrasya. Naagi Dios nga nagporma nato. Naadyoy Dios nga ukit sa tong dagway. Kay kung mistake lang ta atong naong, no? Grabe kayo ka perfect ba? Kung magsingot ta, no, na ay musalipod sa tong mata ang atong kilay. Oh. Nya di dayon mo ditso. Kung makalapos sa kilay, napas pilok mata para ma-protect ang atong mata. Grabe kayo ang ano, ang design. Kanya atong ilong, no? Kanya atong ilong nasa ilalom ang bangag, no? Kay pag mag-ulan, di gid masulod sa, di kita malumos. No? Usara na ka pamaagi ba? Usara na siya ka prove nga ang Dios mo'y nag-create sa tao. Dili makita ang Dios, pero makita siyang buhat nga nag-exist siya. Example, ganitong baba. Mukhaon ta. Kas-ara ba? Oh, so di pa nato tunlon. Simuton sa nato ang pagkaon. Nya ato sa huyupon kung init. Oh. Then ato ang tilawan. Nya natay pagtilaw sa dila. Kas-ara nato isulod. Oh. Nya paguman usapon bagid nato dapat tay ngipon. Oh, then mutulon ra pud tanan isa ra gid ka biyahian ang pagkaon nato. No. Imagine daw kung walay Dios nga nagbuhat sa tuwa. Oh. Musimhot ta ang atong ilong nasa likod. Naon na to tong pamot sa likod. Para makasimhot. Oh. So, mo na siya no nga talakpakan na to ang Dios. Prueba gid nga na ay Dios nag-exist, no? So, mo na ano nga God's evaluation of people's conduct. Romans chapter 3 verse 10. Okay. Makita na to no nga unsay pagtanaw sa Dios sa mga tao. Nagtanaw ang Dios karon. Unsay tan-aw niya sa tao? Kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang Biblia nagsulti gid ana, no? Wala gid taong matarong. Walay nangitag Dios. Bisan unsa nato ka di kita mag-ingon nga matarong ta. Di kita makaingon nga mga but-an ta. Kay ingon sa Bible, walay taong matarong. So, in Romans chapter 3 verse 23, nakasala ang tanan kung nakabsan sa himaya sa Dios. And then sa Mark chapter 10 verse 18, mismo si Jesus Christ no nag-ingon, walay taong maayo. Usara ang maayo, ang Dios ra. So, kinahanglan gid nato na siya tuhuan. O unsay resulta sa sala? Ingon pa sa Romans chapter 1 verse 18, suko kayo ang Dios sa sala sa tao. Romans chapter 1 verse 18. Gipadaya gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamaturan pinagi sa ngilad nga pagkinabuhi. So ang konsekwensya sala ang Dios nasuko. Naglagot ang Dios sa sala sa tao. No? Karon balitaan na nato, no? Grabe ang mga krimen karon. Na atoy nagbulad og kakao, no? Nagbulad og kakao, pati kakao gidaginot gyud. Gikawat ang gibulad nga kakao sa lula,
no? Lula ang no? Gibuak niya, gipagbulag niya, pila ka adlaw, sa diyang mohalinay na, uga na kayo, gikuha ra sa kabatanon. So grabe kay kang ngilad, no? Na kuha na to sa Facebook, di ba? Amahan, gipatay niya iyang duha ka anak, pati ang iyang asawa. Tungod sa shabu. So, wala nung grabe gyud ka makasala na karon ang kalibutan. Na yung mga mangawat karong bata, dukot og bata, kay baligya ang mga internal organs. No? Tungod sa kwarta, ang tao mukidnap o mupatay. So ang Dios sa langit naglagot gid og maayo. Gipadayag sa langit ang kapungot sa Dios ngadto sa mga pagkadautan sa mga tao nga nagasanta sa kamaturan pinagi sa manghilad nga pagkinabuhi. O mas worse mga igsoon, ingon pa diri Romans 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Manano nga naagyoy lagi tay kinutuban nining kalibutan. Musugot tag sa dili. Moingon ang mga senior citizen, paabot na lang mi, no? Mo na kasagaran gyud linya sa mga senior citizen. Kumusta man? Paabot na lang. Pero ang panahon na to karon dili na nimo maibalan, no? Kasagaran ron daghan ron mga matay na mga batan-on pa. O katuganing nagkuan sa mo, nagakuan sa business permit, naga-process, mao pay pagsingil ato kay tigrin nyo mag-January. No? Pagkaugma namatay. No? Nabulasot ang yang motor, namista man siya. So mo na migsuno nga di na to may balaan ang kinabuhi sa tao karon buhi pa ta. Wa kita kabalo sa atong kamatayon kanusa. No, mo na ang kamatayon kita di kita katagna anak. Pero sigurado gyud nga mamatay ta. Amen? Kay tungod sa sala, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Bisag wa kay sakit. Bisan pag magpulong kag bakal para dili ka matay. Kung panahon gid nato mamatay jud ang tao. Dato, pobre, wala gyud makabayad sa kamatayon. No? Nayuban gani ron kay pag mamatay sila, magpa-freezer sila. Magpahulom sila sa nitrogen. Kay maabot ang panahon nga maimbento na nga dili na mamatay ang tao, banhawon lang sila pinabalik. Pero sige sila bayad tinuig. Pag mahurot ng ilang bayad, matay ra gyapon sila. Pero wala gay tao nga di mamatay. No? Ang tanan tao mamatay gyud. Manay kamatuoran. Tungod sa sala. And ang worst way soon, ang atong kalag mamatay pud. Mao ni gitawag mga ikaduhang kamatayon. Pinadayag 20:14. Mao ni magsuon, no? Wala pa mga tao nga niadtog impierno. Wala pa mga takatog impierno. Diara na to may balaan o mamatay na ta. Mao ni siya ang sakit. Ako sa una no, mahadlok jud ko mamatay. No? Kay mahadlok ko maimpierno. So, hadlok jud ko ana. Pinadayag 20:14. Ug gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao nga ikaduhang kamatayon. Sumabot ang panahon giday no nga ang mga kalag sa tao itambog sa linaw nga kalayo nga naay nagadilaat nga asupre. Kining linaw nga kalayo mao kini ang ikaduhang kamatayon. Namatay na ka physically, niya imong kalag moadto pa gyud sa eternal death. Kaning pag-antos nga wala nay katapusan. Diin ang kalayo walay pagkapalong ug ang ulod dili na gyud mamatay. Kita ganitang iyo. Ya, maana tulod di ba?
Pero ang sa inyo, musa sa atong o kaon sa tunod hangtod niya painit. Mao na ang consequence din. Ang Dios nangitag pagi para dili ta impierno. Ini ang good news. God is love. Hindi gusto sa Ginoo may impierno. Tungod ba sala mao nang impierno may impierno ta. Pero ang gyapon na kanato. God's provision for our salvation. You know? God's desire that all people will be saved. Verse 2, verse 3. Ang desire sa Ginoo walay may ano. 1 Timothy chapter 2, 3. Ambot, nag-desire ba ta? Ambot, nabasa itong una-una. Huwag mamatay ta. Oh. Asa ta pa dulo? 1 Timothy chapter 2, verse 3. Oh. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamaturan. Buot sa Dios nga maluwas ta sa impierno ug makabalo ta sa kamaturan. Mga ganito nga ginapadala ang mga maguwali. Samtang buhi pa ta. No? Kami nagdala gid nig mic. Nagdala gid nig mic kay akong tingog perti man gining saon ako pakusog. Makaubo man ko. No, naningkamot jud bin no. Layo pa mong ginikana no. Bago applya. Mag-spend pa gid mig mga tubil na mo. Mag-spend gid mig. Dili kay para mangabig kundi magpahibalos kamatuoran nga ang tao ma-impierno o Dios nag-provide o solusyon na. Dili na mo madto sa mong simbahan kung maminaw mo sa mensahe. Kaya luwas dili og na karon mao kini ang adlaw sa atong ang kaluwas sa tumoy sa malamig suno nga ayaw nyo sayangi ang ayaw mo gunahon paminaw mo concentrate mo sa ebanghelyo karon kay magbulag-bulag na taon di na ta magkita ay pero ang ikabilin ako sa inyo sigurado ang assurance of salvation dili kita maadtog impierno kay ang Dios nahigugma na to ingon pa dere buot sa Dios maluwas ang tanang tao o mahibalo sa kamaturan. Buot sa Diyos din eh. Kaning panahon karon buot ni sa Diyos. Pag buot ni sa Diyos, nga naa ka karon naminaw. Wala ko kabalo sa inyo ha. Taga-asa ta. Taga-asa mo. Pero ang Diyos takabalo sa inyo ha. Amen. Wala pa mo nabuhi. Wala pa nagibuhat ang kalibutan. Gipili na mong daan. Gimahal na mo sa Diyos. Wala may 2 Peter chapter 3 verse 9. Grabe ang pangunahon sa Diyos sa tao, pero ang tao lagid magunahon sa iya. 2 Peter 3 verse 9. No? Ang Ginoo dili maglangan paman sa iya sumali unahuna sa apan siya nagpailog kaninyo kay siya buot nga may una nga malaglag kun dili ang tanan maginulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Dahil maingon ba dugay ang balik sa Ginoo eh. Ingon balik ang Ginoo. Wa pa malagi. Ngano man nga nauna kamatay ang mga butan. Kaninong mga maldito dugay nang mamatay. Kay dili buot sa Dios nga malaglag ang tao. No? Nagpailog siya kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag. Kun dili nga ang tanan maginulsol o bubiya sa ilang mga sala. Na makaingon ta kanang taong maldito, may unta nagmauna na sila no? Makaingon ta bas kalagot na to. Di ba katong nipatay sa iyang pamilya? Makaingon ta sus kani kung makita na ko ni siguro.
Mapatay siguro na ko ni. Wa ni pulos ka tao ni. Makaingon siya na ba? Pero ang Diyos, ang iyang pagtanaw sa tanan, bisan unsa pa na ang sala, nagtanaw ang Diyos, maluoy siya, masayangan siya. Dili siya gusto nga, bisan usa lang, malaglag. Kundili ang tanan, makabaton, buhay na lang dag. Wala dyan tayo katungod, makaingon, makajudge nga. May pag mga matay, mga maldito, mga, no? Kaya ang Diyos, creation niya na, pinalangga niya na. Wala may sono nga, ang kinaiya sa Diyos, maluluyon. Oh? Nagpailob lamang siya, mao nang dugay sa nibalik. Gusto sa Ginoo mabalik karon, makabalik ko siya dayon, pero pagtan-aw niya, gamay ra gyud maluwas ani. Kung mabalik ko karon. Mao na nga nagpalangay pa siya. Nagpailog pa siya. Kaya nga naman, dili siya gusto nga bisan usa malaglag. Kundili ang tanan maginulsol o gubiya sa ilang mga sala. Oh. Wala no? Provision to our salvation. Wala nga si Jesus Christ gipadala para bayaran atong mga sala ug dili na ta moadtog impierno kun dili makadto na taog langit. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Oh. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat o mahinungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulong nga adlaw gibanhaw, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Mao gani si Jesus Christ gipadala, namatay tungod sa atong mga sala. Romans chapter 4:25. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala o gibanhaw aron himuon kitang matarong. O namatay siya tungod sa atong mga sala o gibanhaw aron kita mahimong matarong. 1 Peter chapter 3 verse 18. Mo na ang meaning nga namatay si Kristo. 1 Peter chapter 3 verse 18. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong. Aron pagdala kanato ngadto sa Dios, gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu. Ang Dios, si Jesus Christ, wala siya sala. Si Jesus Christ matarong, pero namatay siya matarong alang sa dili matarong. Aron pagdala sa tagsa-tagsa nato ngadto sa Dios. Instead, kita ang silutan, kita ang hukman. Si Jesus Christ mo ang nagpasan sa atong mga sala. Siya ang nag-ako sa silot nga dapat para kanato. Para dili na kita masilutan. Muna no nga, provision for our salvation, Jesus Christ died for our sins. Christ is our only provision for salvation. Okay. Si Jesus Christ lang gid ang nag-iisa nga pamaagi nga kita maluwas. Dili ang atong denomination, dili ang atong kaugalingon kay makasala kita. Kundi only Jesus Christ. John 14 verse 6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me, through Jesus Christ. No one goes to the Father except sa iya haragyo. Wala gisgutan diag denomination, wala diag gisgutan simbahan, wala gisgutan ato ang maayong buhat. Only Jesus Christ. Wala siya gi-mention diyan nga mga any kind of name of the church. No? So, wala ano nga? Only Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12. Ang simbahan, dagan kay tudlo sa tuwa para kita maluwas. Buhata na, pamimbro ka dire, barugini,
So, yung sa Bible, sa wala pa ka na member sa church, luwas na ka. Ingon pa sa Acts chapter 2, kaya ang kaluwasan is through faith. By grace, dili membership of the particular church. Acts chapter 2, pamatuod. Acts chapter 2, verse 47. Gidayeg nila ang Dios ug gikaymutan sila sa katawan ug sa matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tao nga nangaluwas. Sa ato pa wala pa gidungag sa pundok, nangaluwas na, past na. Past tense, nangaluwas, meaning luwas na before gi-add sa church. Amen ba? Klaro kayo nga ang Bible nagsulti dili membership sa church ang kaluwasan. Hagan kay mga nag-angkon karon sila ray tinuod. Kung magpamiyembro ka niya ni nga simbahan, kung mabarog ka ni nga simbahan, luwas ka. No. Ang kaluwasan ng igsoon is by faith in the Lord Jesus Christ only. Pero pagkaluwas di mo, pagkapasaylo sa imo ha, siyempre, magpasakop ka sa simbahan. Para ang simbahan maoy mo guide nato, mo tudlo nato. Mo patubo sa tuwa sa kaalam. Pero dili ang simbahan ang kaluwasan, si Jesus Christ. Sa matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tao nga luwas. Luwas na bago gi-add sa church. Mana kung kita luwas na, magsimba ta. Mangita ta og mga mutudlo nato sa pulong sa Ginoo. Mangita ta og mga tao nga Biblia ang ginatudlo. Dili man-made teaching. Wala siya nga 1 Thessalonians 5:17. Kanang klaro nga teaching. Di kaway klaro. Teaching nga makita sa Bible. Pag ikaw anak ka sa Ginoo, pag ikaw pinili gid sa Dios, pag tinuod jud ka ng luwas, mangita jud ka sa kamatuoran. Maka-discern ka truth ang gitudlo sa imuha. Kaya nga naman, naagi basihan sa pulong sa Dios. 1 Thessalonians 5:17, 5:12. Nagangyo kami kaninyo ug inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo, sila ang gipili sa Ginoo aron magdumala og pagtudlo kaninyo. So after kita ma-save, naay mo lead na to, naay mo teach na to. Mao na nga naagi church. Naagi pastor. Kuman kita naluwas, naay mo lead na to, mutudlo na to. Mupatubo sa atong kaalam o kaybalo may tungod kang Jesus Christ. Paano magka-relasyon kang Kristo? Paano mangalagad kang Jesus? Paano mag-pray? Paano ang tama nga worship? Ang basihan mga igsuon, nagibasihan only in the Bible. Ang Bible mga igsuon, nagtudlo sa tanan nga kamatuoran. No? Dili pwede nato dungag-dungagan ang Bible. Kaya nga sa pulong sa Ginoo, ang mudungag sa Biblia, dungagan ang silot. Ang mo didak sa Biblia, kung kuhaan ang Biblia, kuhaan po siya o mga ganti. Wala ba yung suno nga, after salvation, manang i-add ka sa church para ikaw makabalo unsaon pag-alagad sa Ginoo. 1 Timothy 2 Timothy 3:16, no? So ang good works, ang buhat after salvation na siya. Resulta na sa kaluwasan. Dili pwede nga padayon ka sa imong sala, human nga ikaw nahiugasan na sa hamili nga dugo ni Kristo. Dili. Magkinabuhi na kang matarong. Magbuhat na tag mga maayong buhat kay mauni ang tuyo nga kita giluwas sa Dios. Pero ang mga maayong buhat may igsoon naibasihan according sa Bible. Dili pwede nga may buhat nga imo-imo rang pagbuot. Kay kana may igsoon violation na siya. Sa mga
sa maestra. Na maestra man yung mga pagumangko ni Ate Anita. Di ba ang ginatudlo nato sa school is curriculum. Mga libro nga gitugot sa DepEd. Dili ka pwede nga ikaw maestra maghimo-himog imong curriculum. Di ba nga? Naagi curriculum nga gihatag ang DepEd all over Philippines. Naay mga libro. Naay mga set nga libro. Nga gina-follow o kana siya. Ginasunod ginasta ng maestra. Inana pod sa paggingharian sa Dios. Dili pwede ang simbahan nga maghimuhimog iyang teaching nga against sa pulong sa Dios. Dili pwede dungagan ang Biblia. Para 2 Timothy 3:16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Ingon nga nagalagan sa Dios masangkap pag-ayo mandam sa tanang mga maayong buhat. So Bible gyud mangita kita og mga tao nga nagatudlo gyud kanato sa Biblia. Kana sure gyud na tinuod na. Dili kay tungod lang sa tradisyon, tungod lang sa naandan, tungod kay gitudlo sa nagwali, walay basihan sa Biblia. Delikado ta na. Ingon sa pulong sa Ginoo, Mateo 15:7, tig pa karon inon, layo ang inyong kasing-kasing. Ba lang ang nagadayeg, layo inyong kasing-kasing kay ang inyong gitudlo na hinimo sa tao. Dili tudlo sa Dios. So, listen carefully, no? Bantayan ninyo ang mga teaching sa simbahan. Is that biblical? Is that man-made teaching? Kay dako kayo big deal kay na sa Ginoo. Kung lahi nang ang gipasunod sa simbahan, gipasunod sa mga tao, gitudlo sa mga tao. So mo na magsuno nga provision for our salvation, Christ died for our sins. Then Jesus Christ is the only provision for our salvation. Si Jesus Christ lang yun ang provision sa atong salvation. Our good deeds cannot save us. Ang mga maayong buhat na to, dili ni makaluwas na to. Ingon pa sa Episo 2 verse 8. Kaya kung makaya na nato luwason atong sarili, nganong ninaog pa man si Kristo? Wala no nga. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kinyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini, sanglit dili man kinibunga sa inyong mga paningkamot. Tanawa ang kaluwasan megson. Pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Grasya sa Dios ang kaluwasan, kapatid. Kung moingon ta og grasya, gihaguan o wala gihaguan? Wala gihaguan. Grasya gani. Grasya. Regalo. Tungod sa pagtuo, naluwas kamo. Tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat. Dili kini inyong buhat. Ang kaluwasan, dili nato buhat. Kundi buhat ni Jesus Christ. Kundi gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo ni ini. Sanglit, dili man kay bunga sa inyong mga paningkamot. Dili day bunga sa paningkamot na to ang kaluwasan. Ang naningkamot ang Ginoong Hesukristo. Siya ang nagpasan sa krus, siya ang nagpalansang. Siya ang gidunggab, siya ang namatay para sa atong kaluwasan. Kita man ison, wala gitay gibuhat. Wala gitay mabuhat kay wala tay kakayanan kay makasasala tatanan. Amen? Isandig na to ang atong pagsalig sa atong kaluwasan. Only Jesus Christ. Not our good deeds. Titus 3:5. No? Giluwas kita niya, dili tungod sa bisan unsang mga maayo nga atong nabuhat, kundi tungod sa iyahang kaluoy. Kaluoy ra ang kaluwasan. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita mataw pag-usab ug makabaton sa bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Pero mo lagi na, no?
Sa dihang giluwas ta, tungod sa grasya sa Dios, magbuhat na ta og maayo. Kay naluwas na ta, dili kay para luwas. Then, last, John 5:24. John 5:24. Last verse na eh. John 5:24. Sultihan ko kamo, ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. Siya dili silutan, kay nakalatas na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Dili na kama impierno. Kung nituo ta kang Jesus Christ, ingon pa, ang saad sa Ginoo mao gini. Ang namati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhing dayon. So present na, may kinabuhing dayon na sa dihang mituo ta kang Jesus Christ. Dili na future tense, present tense, no? May kinabuhing dayon na. So dili na ta kinahanglan pa nga diya pa ta mamatay, diya sa siguro ta kanang mamatay na ta makaingon ta luwas na po. No. Ingon sa pulong sa Ginoo, sa dihang naminaw ka o dituo ka kang Jesus Christ, may kinabuhing dayon na ka. Nakalatas na ka gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Buhi pa ka, declared na ka. You are already saved. Oh. Di ka ganahan na, di ka gi-assured ta sa Ginoo niya na. No? Ingon pa sa pulong sa Ginoo, John 10:28. Last to last verse. Sige ra class ba? John 10:28. Naghatag ako kaninyo kinabuhing dayon ug dili nagayon sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Gihatag sa Dios ang kinabuhing dayon. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayon sila mga matay. Mamatay ra ta physical, pero dili na ta mamatay ang atong kalag sa nga kalayo. Dili na sila mamatay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Nanata sa baka ni Jesus Christ. Wala na makaagaw kanato gikan sa kamot sa Ginoo. Amen ba? If you just believe in the Lord Jesus Christ, isipti ta niya. No? Tungod sa pagtuo, gipanalipdan kita sa gahom sa Ginoo. Ngadto sa kaluwasan nga iya nang giandam kanato. Gi-prepare na ta, gitago-taguon ta sa Ginoo, iya tang i-reserve para sa kinabuhi nga iya nang giandam. Unsa atong gibuhat? Wala. Ang atong gibuhat, ni-believe ta kang Jesus Christ, nisalig ta kang Jesus. Put our trust in Jesus Christ only. So manindog ta, maratang pulo sa Ginoo, ang mensahe sa Ebanghelyo nga naghatag og kaluwasan. Habang hindi karapat-dapat
servisyo na lang. Yan yan si Brother Ricardo sa closing prayer. Magandang puta. Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyong paghigog. Salamat sa tanan ng mga pabot. Good night, Lord. Inyong pangakyasan sa kagaling pasaylo sa mga kasalanan. Salamat, Dear God, sa mga tulong na iyong padayag sa bawat isa sa mga itak na sa kagabigan. Sa mga pagpahimanglo, Ginoo. Salamat sa kaluwasan na iyong pangako, Ginoong Diyos. Tabangi kami, Ginoong Diyos, na sa kaluwasan na gihatag nimo sa mga makabuhat kami matarong maayo diha sa iyong mga Ginoong Diyos. Tabangi kami, Ginoo, kaya dili na mo ni kaya, Ginoo, kung wala ang imong tabang sa mga Ginoong Diyos. Kung sa mga mensahe nimo manamo intak na sa kagabigan, nawa Panginoon ay dili maging kawang lamang ang tanan, Ginoong Diyos, kundi Ginoong Diyos ito, Lord God, ay may sa buhay na mo, Panginoong Diyos, sa pang-araw-araw na mga kinabuhi, Ginoo. Salamat sa tanan, Panginoong Diyos, sa oportunidad, Ginoo. Gihatag nimo sa mua, labi na sa imong lingkod na nagdala sa mga pulong, Lord God, sa mensahe, Panginoong Diyos. Kay balong may Panginoon na ang mga tao nga nadari, dili yun ay aksidente lamang, Panginoon, kundi sila, Panginoong Diyos, ay imo nang gipili. Sukat pa kanyo ito, Panginoong Diyos. Salamat sa imong pagpili sa bawat isa sa amo, Ginoo. Dili man kami karapat dapat gumikan sa mga sala, pero salamat sa imong bugtong na anak na siya nagbayad sa mga kasalanan dito sa krus sa Kalbaryo, Ginoong Diyos. Dalaygon kay ka, Ginoo. Salamat kayo sa tanan na paghigog ng Panginoon Diyos. O sa pag-uli na mo, Ginoo, muli niyo kaming gabayan, Ginoo, na maging safe kami, Lord, sa among pagbabiyahe. O sa pamilya, Ginoo, na iniwan pansamantala, Panginoong Diyos, ni Nanay Anita, Lord God. Ikaw ang mag-comfort, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa kanila. Sa mga needs nila, financially, Ginoo, ikaw ang magatagbo na yun, Ginoo. Dalaygon ka, Lord, nintak na sa kagabiyo. Huwag ang tanang Panginoong Diyos ay akin pong gipangamuyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ligning.